Sa panahon ngayon, isa sa sinasabing batayan ng pagkatao ay ang marangyang estado ng buhay. Nasa kayamanang tinatamasa, sa malaking mansyong tinitirahan, o magarang kotseng sinasakyan. Ito ang kadalasang sukatan kung sino tayo at kung ano tayo sa mundong ito. Magandang gabi po, mga kapamilya. Sa mga panahon ng paghihikahos at pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ng bawat pamilyang Pilipino, tampok namin ang kwento ng isang anak na tinuklas ang tunay na yaman ng buhay. What will I do after graduation? I'll work for my dad, probably. Or I can take up a new course. Or, alam mo, I have an even better idea. I can put up my own interior design business. Startup capital. Well, pwede naman ako mag-loan kay dad. Oo nga eh. Oo. Tapos, Ay, teka. Alam mo, hindi pa nga ako nagre-review. Ang dami na natin iniisip. Meron pa akong exam for Filipino tomorrow. Oh my God, wala pa akong alam. Okay, bye-bye. Ate naman. Sorry, magre-review eh. Ate, entertainment room to. Kaya kung mag-aaral ka, doon ka sa kwarto mo, hindi ka naglalaro eh. Store. Eh kung gusto mo maglaro, eh di dun ka sa kwarto mo maglaro. Alam mo namang pwesto ko to pag nag-aaral ako. Magre-review ka ba o manonood ka ng TV? Mami, alam mo namang sanay na sanay ako mag-aral ng ganito. At saka ito naman talaga yung study area ko eh. Kaya Dennis Panis, get out! Ayoko nga. Fine, ayaw mo ah. Mami, si ate na yung isa. Akin Kunin mo na. yung remote! Pwede ba? Darlene! Darlene, ang laki-laki mo na. Umarte ka parang bata. Pinapatulan mo ba yung kapatid mo? Nauna naman siya dyan, kaya hayaan mo na. Bakit ka na sa kwarto mo? Doon ka na lang mag-review. Sige na, anak. Sige na. Yaya, doon mo na lang sa kwarto ko iakyat yan. Tsaka yung notebook na yan, oh. Darlene, tignan mo naman tong kwarto mo. Ang kalat-kalat. Ano yan? Okay, Mom. Yaya will take care of it. Yayusin mo, ha? Aba, huwag mo iasa kaya mo ang lahat. Matuto ka maglinis sa sarili mong kwarto. Ako, Ma. Masyado akong busy. I have my exam. I have school. I have... Exam? Ano yung ginagawa mo? Nako, Darlene, alam mo, hindi habang buhay meron kang yayang magtitimpla sa'yo ng kape, magliligpit ng gamit mo, mag-aayos ng kwarto mo. Darlene, dapat ngayon pa lang, matuto ka na gawin yan para sa sarili mo. Yaya, tigilan mo na yan. Baba mo yan. Hayaan mo siyang magligpit ng gamit niya. Halika na. Dad? Dad! Dad, it's so happy! Dad, how was your business trip in Hong Kong? Good. And how's my lovely baby? Eto, nag-aaral mabuti. Alam mo naman, I don't wanna fail you, Dad. That's my girl. Kaya may pasalubong ako para sa'yo. My God! Yung cellphone! Dennis. Siyempre, meron pa rin. Wow, PlayStation. Dad, thanks. Thinking the best ka talaga. Ang bola pa. Dad, I love you, Dad. Love you I so too. love you. Darwin, binigyan mo na naman ang mga luho na mga yan. Kaya yan nasasanay eh. Mahal, ikaw naman. Maliit na incentive lang yan para sa mga anak mo. Ito naman, kaya nga ako nagtatrabaho ng ganito, nagpapakapagod para mabigay ko yung konting luho na hindi ko naranasan nung kabataan ko. Look at them. Look at them. That smile. That's priceless. Kapag ibinigay mo ang hilig ng mga yan, lalaki ang spoiled. Paano nakukuha nila lahat ng gusto nila? Walang sense of responsibility ba?
I beg to disagree, Mom. Naisip ko nang lumipat eh. Moving out and living out on my own after graduation. Maybe we can live in one of our townhouses. Me and my friends can stay in one of our condos. Talaga, ha? Kaya mo bang magluto? Kaya mo maglaba? Kaya mo maglinis ng sarili niyong bahay? Siyempre, sasama ko naman si Yaya para may magluluto at maglalaba for us. Tignan mo to, ewan ko ba dyan sa anak mo, gustong maging independent, pero ni hindi kaya maglinis ng sarili niyang kwarto, ni hindi marunong magluto. Oo nga, di katulad ni Mommy, the best ang luto. Shut up, Dennis Panis. Talaga ba? You're moving out after graduation? Wala lang, Dad. Naisip ko lang. Pag-usapan nga namin ng friends ko eh, yung tipong you live on your own, you do what you want. Yung walang nagsasabi sa'yo na gawin yung ganito or gawin yung ganon. Alam mo yun? Just try to understand your mom. Eh, alam mo naman yun eh. Iniisip lang niya kung dumating yung time na, yun na, magsusolo ka na nga. May sarili ka ng buhay. Gusto niya, ready ka at kaya mo. Pero Dad, pag nagkapamilya na ako, does that mean you won't support me anymore? Does that mean you won't be there anymore for me? Of course not. For as long as I live, I will always be with you. Give you everything that you want. At sisiguraduhin ko you have everything you need. Bahay na yan. Pinatayo yan para sa inyo. Para magsama-sama tayong pamilya. Kahit matanda na kami ng mami mo, at kayo may sariling buhay. Pero teka, nag-asawa ka na ba? Baka naman may boyfriend ka na na hindi ko nalalaman, ha? Wala akong boyfriend, Dad. Ako wala akong boyfriend, Dad, no? Sigurado ka? Wala akong boyfriend, Dad. That's my girl. What is it this time, Darlene, ha? Ano nang pumasok dyan sa isip mo at gusto mo makipag-break sa akin? Nagigilty na kasi ako kay Dad, eh. Nahihirapan na talaga ako. Nahihirapan na ako magsinungaling. Eh, yun lang ba problema, ha? Halika, ngayon din, pumunta tayo sa inyo at magpapakilala ako bilang boyfriend mo. Okay lang? No. Darlene, Oh. hindi na tayo bata. Okay naman kung mag-boyfriend man tayo, eh. I think it's about time you tell him about us para hindi ka na magsinungaling. Ayoko. Magagalit si Dad. At saka nag-promise ako sa kanya na hindi ako magkaka-boyfriend until after graduation. So talagang decided ka na? Sasayangin lang natin yung 9 months. Hindi ka seryoso sa akin? Hindi mo ako mahal? Okay, fine. Let's call it quits then. Okay? Anyway, I need to go. I have to go back to the office. Remember, it's my first day at the job. I don't want to mess up this early in my career. It's not worth it. Hindi mo naman ako mahal eh. Okay. Chris, wait. Are you sure decided ka nang iwan ako? You sure gusto mo makipag-break sa akin? Hindi. Eh, yun naman pala eh. Hindi nga dito. Darlene, nasan ka na? Pinauwi mo daw yung driver. Paano ka uuwi? Sino mag-uwi sa'yo? Friend? Sinong friend? Sabihin mo, tayo na susundo sa kanya. Oh, sabi ng daddy mo, kami na lang daw susundo sa'yo. No. I mean, matatagalan pa ako dito sa school, Ma. I'll see you in the house na lang. Bakit ba ayaw mo? Nasa ka ba talaga? Nandito nga ako sa school, Ma. Alam niyo, kung dadaanan niyo, kung matatagalan lang kayo, maghihintay lang kayo. Sino bang kasama mo? Friends ko nga, Ma. Alam niyo, kung susundin niyo ako mga in an hour or two pa. Okay. Sige, basta umuwi ka na kasi late na. Okay? Okay, sige, bye-bye.
Lumalaki na talaga ang mga bata, ano? Ang bilis ng panahon. Pakiramdam ko tuloy nagkulang ako ng oras para sa kanila. Buti na lang andyan ka para alagaan sila. Kaya kung may mauunang mawala sa atin sa mundong ito, walang iba yon kundi ako. Kasi hindi ko kayang alagaan yung mga anak mo. Tsaka, hindi ko yata kayang mabuhay knowing na ang isa sa inyo wala na. Kaya dapat ako ang mauna. Kung Darwin, wag na wag mong sasabihin yan. Kahit isipin, wag na wag mong gagawin. Hindi ko alam kung paano bubuhayin yung mga anak mo. Kaya pag nauna ka, susundan kita. At pababalikin kita. Ang daya mo. Uy, sorry. Hindi na, wala na mauna, promise. Seryoso ako, Darwin, ah. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. Alam mo bang araw-araw dinadasal ko sa Diyos na sana hindi ako gumising nang wala ka sa tabi ko? Sorry na nga eh. Promise. Promise? Promise talaga. Promise. I love you. I love you. Sabi ni Mami, wala daw magpe-PlayStation hanggat hindi natatapos ang homework. Tapos na, kanina pa. Hindi ako tulad mo, hindi sumusunod kay Mami. Tapos ka dyan. Yeah. Akin na yan, burger ko yan eh. Sige, kunin mo kung kaya mo. Susumbong kita kay... Akin na nga yan. Kunin mo nga kung kaya mo. Akin yan. Kunin mo kung kaya mo. Kunin mo kung kaya mo. Susumbong kita talaga kay Mami. Kala ko. Akin na Susumbong mo, yan. wala naman sila dito. Yes, Tita Delia. Hello po, yes po. Dito si Mami. Dito si Mami. Dennis, hindi ka pa papasukin dyan ng doktor. Tinitingnan pa nila yung mommy niyo. Tita, she alright? Ano sabi ng mga doktor? Darling, don't worry. Stable naman yung vital signs ng mami mo. Kaya lang under observation pa siya, ha? Kasi hindi pa rin siya conscious hanggang ngayon eh. Dennis, mo ha? Si Daddy! Si Daddy, kamusta si Daddy? Ha? Tita, si Daddy! Nagano mo ba kami, di ba? Dad! Sasamahan mo kami hanggang sa pagtanda, di ba? Dad! Wake up! Mami? Tita, si Mami. Ano nangyari? Hindi na. Aksidente kayo ng Kuya Darwin. Pero
Mabuti na nakaligtas ka. Ilang araw ka na rin walang malay eh. Si Darwin. Asan na si Darwin? Darlene, kamusta na ang daddy mo? Ba't kayo nandito lahat? Sino kasama niya? Gusto ko siya makita. Hindi na huwag kang tumayo. Baka makasama sa'yo. Gusto ko siya makita. Gusto ko makita ang daddy mo. Kailangan niya ako. Kailangan. Hindi ko magalaw mga pinti ko. Hindi ko magalaw yung pinti ko. Gusto ko makita ang daddy mo. Dear Charo, I was 19, a time when I was supposed to be enjoying the good life as a teenager, when a tragic car accident killed my father and caused my mother paralysis from waist down. Ang daming tanong sa utak ko noon. Bakit nangyari ito? Bakit kami? Ano ba ang kasalanan ko o ng family namin? At that time, I felt like everything was taken away from us. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ko at hindi ako handa. Sabi ng mga doktor, Ma, there's a good chance that you'll be able to walk again. Ang kailangan lang daw sa'yo therapy. At kung magiging cooperative ka, in less than a year, magagala mo na ulit yung mga paa mo. Mami? Alam mo ba kung bakit namatay ang daddy mo? Dahil sa'yo. Nagpulit ang daddy mo na sunduin ka namin. Sobra siyang nag-aalala sa'yo. Baka daw mapahamak ka. Huli na nang makita namin yung truck na mabilis na sumasalubong sa amin. Ikaw ang iniisip niya. Namatay siya na ang kapakanan mo ang iniisip niya. Mommy, I'm sorry. I'm so sorry. Mommy, I'm so sorry. I'm so sorry.
I know this is the worst time to break this news to you. Pero kailangang malaman niyo bago mahuli ang lahat. I'm sorry, but your construction business is facing bankruptcy. Darwin entered into a deal as contractor for a foreign investor. Magtatayo raw sila ng mga subdivisions. Nung nagawa na, tinakbuhan siya ng foreigner. At dahil siya yung contractor, siya yung nagkautang-utang at siya hinabol ng lahat ng kinontrata nila. So, he lost around 27 to 28 million. Kaya dahil doon, nabenta na ni Darwin ang lahat ng properties niyo to pay off the debts. At ngayon, this house, naka-collateral sa bangko to salvage the business. Jing, ano ibig mo sabihin? We don't have the money that we used to have. I'm sorry, but you have to prepare yourselves. Your father left some savings in the bank at saka may makukuha sa insurance niya. Magagamit niyo yun, so for the next year, Alam ba ito ni Dina? tinago ni Darwin kay Dina para protektahan ang pamilya. You know, Darwin, as much as possible, kung may problema sa sarilinin niya, he would shield his family, especially the children, from any trouble. Yaya, ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na huwag magpapasok na kahit sinong bisita dito? Darlene? Pasensya na ate, ha? Darlene, huwag mo na silang pagalitan, ako. Ako yung nakiusap, eh. Hindi ka na dapat pumunta dito. Darlene, I'm just worried about you, okay? Hindi mo na sinasagot yung mga tawag ko, eh. Hindi ka na pumupunta sa school. Hindi ka na nga lumalabas sa bahay na to, eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Tinatanong mo ko dahil hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Darlene, I know. How could you know? Namatayan ka naman ng ama. Yung mommy mo ba nandun sa ospital? Yung kamukhayan ninyo unti-unting nawawala. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun? Hindi. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung paano ako nagkikilty kay Daddy. Nangyari ang aksidente dahil sa akin. It's not true, Darlene. Hindi ko alam kung paano patatawanan ng sarili ko. Darlene, huwag mo sisihin ang sarili mo, okay? Namatay ang Daddy. Dahil sa akin. Hindi mo ginusto yun. Wala kang kasalanan, Darlene. Anong wala? Sinuway ko sila dahil sa'yo. And every time, naaalala kita. Every time, nakita ko tayo, it reminds me of how I brought this tragedy to this family. Sana umuwi na lang ako ng mga ganong araw na yun, Chris. Sana hindi na lang ako sumama sa'yo. Chris, sana hindi na lang ako nagsinungaling. I'm sorry, Darlene. I'm sorry. Hindi ko alam po paano pagkagaan ng loob mo. I wanna tell you to move on na huwag pabayaan ang sarili mo, ang pag-aaral mo. You're graduating, Darlene. Pero naiintindihan kita. Hindi ko man nararamdaman ang nasa loob mo. Naiintindihan ko sa mga pinagdadaanan mo yan. Chris, I just want to be alone. Just let me be alone. Darlene, kung mararamdaman mo na kailangan mo na ako, kahit anong oras,
Tapos kahit nasan ako, just let me know and I'll be here for you, okay? I felt so guilty dahil sa nangyari sa parents ko. I felt so weak, so helpless, so miserable. Marami na akong napapabayaan. Nakalimutan ko may kapatid pa rin akong naghahanap ng atensyon at pagmamahal. Ba't may bag ka? Alis ka? Ate, doon muna ako sa classmate ko. Doon muna ako titira. Ha? Masyado nang tahimik dito sa bahay. Wala na akong makausap. Ganon din naman sa ospital. Doon sa bahay ng classmate ko, doon maingay. Yung parents niya lagi nag-aaway, nagsasagutan, nagmumurahan. Pero nag-uusap. So lalayas ka? Dadagdag ka pa sa problema natin. Kaya nga aalis, ate. Gusto ko na makabawas dito sa problema natin. Di ba sabi nga ni tita wala na tayong pera? Bawas na ako sa gastos. Hindi nyo naisipin yung baon ko, yung allowance ko, yung tuition ko. At hindi na ako papasok. Kukulang pa yan. Ito. Gamit ko. Benta mo yan lahat. Kasama na dyan yung PlayStation na bigay sa akin ni Daddy. Sige, benta mo. Kukulang pa yan. Pumunta ka doon sa kwarto ko. Kunin mo yung PC ko, benta mo yun lahat. Makakatulong yun kay Mami. Dinilinan ko na nga pala si Tita Delia na alagaan niya si Mami doon. Alis ka. Iwan mo na ako. Ganyan naman talaga dito eh. Iwanan. Ikaw. Nandiyan ka naman eh. Pero hindi kita maramdaman. Dennis, wag. Ka naman umalis. Dennis, don't leave me, please. Please don't leave me. Tayo, kisa. Kisa. Si ate, ha? Hindi ka iiwan ni ate. Hindi ka iiwan ni ate. Bahay na yan, pinatayo yan para sa inyo. Para magsama-sama tayong pamilya. Kahit matanda na kami ng mami mo, kayo may sariling buhay. I won't fail you this time, Dad. Promise. Good morning po. Morning. Pagtimpla ko po kayo ng coffee. Ay, hindi na. Ako na lang, yeah. Sige po. Thank you. Yeah, pwede bang mamaya mag-grocery ka? Sige po. To pera. Ay, siya nga po pala, ma'am. Dumating na po yung notice of disconnection ng kuryente at ng tubig. Ito po. Bayaran mo na rin yan mamaya. Yeah, bigyan kita ng pera. Sige po. At saka sumweldo na ba kayo? Eh, hindi pa po. Pero okay lang yan, ma'am. Naitindihan naman po namin. Pasensya na kayo, ah. Pero huwag kayong mag-alala. Ayusin ko lahat yan. Salamat po, ma'am. Yaya? Yes, ma'am. Pwede niyo ba turuan magluto? Ay, siyempre. Tingnan po. Ito po. Nurse, anong nangyari sa likod ni Mami?
Bed sores po. Nurse, ako na lang. Okay po. Sabi ng mga doktor, kung regular yung pag-inom nyo ng gamot, at kung pipilitin yung bumangon, in a matter of time, weeks maybe, makakalakad na rin kayo. Makakauwi na kayo. Ayoko muna. Alam niyo ba, Mami? Nag-aaral na ako magluto ngayon. Tsaka, marunong na rin ako magligpit ng gamit ko ngayon. Wala nang daddy niyo. Sana ako na naman namatay. Mami, Tama na, nasasaktan ako. Iwan niyo na ako. Gusto ko mapulis. totoo ba to, Tita Jane? Ganito kalaki ang babayaran natin monthly sa bangko para sa house? Well, the good news is mababayaran pa natin yung para sa month na to. Pero kailangan magtabi ng malaki para sa hospital expenses at saka therapy ng mami mo. Wala na bang natitira? There are still some savings left. Pero if this goes on any much longer, magiging problema natin yung remaining payments. Tita, kung ibebenta tong house, saan kami titira? Tita, saan ko dadalhin si Mommy tsaka si Dennis? Tita, natatakot ako. Darlene, alam ko kaya mo to. Alam mo ba dati, pag kinukwento ka ni Kuya Darwin, palagi niyang sinasabi how proud he is to have a daughter like you. Matalino, malakas ang loob, and very smart. Kaya I know kaya mo to, ha? Tsaka don't worry, nandito naman kami para umalalay sa'yo. Okay? Ha? Bakit mo binibenta to? Hindi ko na rin kasi magagamit eh. Ha? I mean, kahit hindi na siya ginagamit, you don't have to sell these. Okay. I need money. Wala na si Daddy. I have to work. I have to earn. Sige, sasabihin ko na lang kay Daddy, hingi ako ng allowance. Kesa bago yung bilin ko, di ba? Para na makatulong ako sa'yo. Thank you, Kay. Ako ba, wala yun eh. Thank you so much. Sabihin ko yung kay Daddy, bili ako. Okay. Thank you. Kailan yan, Darlene? Okay. See you later, ah. Thank you. Bye-bye. Hey, Chris? tumawag ako sa inyo eh. Sabi nila pupunta ka dito sa school, kaya sumunod ako dito. Basta ka na. Ito. Trying to move on. Well, I'm glad to hear that. Nakausap ko yung driver mo. Sabi niya na binabenta mo yung kotse mo. I'd really appreciate it if you could help me find a buyer. Are you sure? Anong gagamitin mo? Eh, sabi ni Yaya, basta daw alam ko yung lugar na dadaanan ko, eh, di naman ako mawawala kahit sumakay ako ng bus o jeep. Alam mo, Darlene, hindi ganun kadali yun eh. Mas lalo na sa kagaya mo, hindi sanay. Sasanay din ako.
Kakayanin ko to, Chris. Kakayanin ko to. Malalaki na po kami ni Dennis. Kakayanin na siguro namin to. Kaya thank you for everything, ha? Manong, salamat po. Salamat po, ate. Thank you. Ingat kayo, ha? Thank you. Ingat kayo. When almost everything was lost at wala akong maaasahan kundi ang sarili ko, doon ako nagsimulang matuto. Hindi pala ganun kadali ang buhay. Pero habang nahihirapan ako, may bahagi ng pagkatao ko ang nabubuo. At kapag nabubuo ang pagkatao mo, you begin to realize life is still beautiful sa kabila ng hirap, ng pagod, ng trahedya. And why painful experiences happen, for you to grow and for you to appreciate even the simplest things in life. I'm applying for a job. Secretary. Sana tanggapin ako. Miss, pwede bang sumabay? Maraming salamat, ha? Ang problema, no? Oh. Darlene. I just want to say I'm really proud of you. Bakit? Hindi na ikaw yung dating Darlene na kilala ko eh. Kung nasan man ang daddy mo ngayon, I'm sure happy siya sa nakikita niya. He'd be doubly proud of you. Well, I just realized that when you're at your lowest, dun mo mahanap yung strength mo. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Cheer up. I love you. Sinubukan kong maghanap ng kung ano-anong trabaho. I was able to find a job as a secretary. And in my spare time, pumasok din ako bilang sales agent sa real estate.
Ate, may bank notice na naman dumating. Kapag hindi raw tayo nakabayad next month, kukunin na raw sa atin yung bahay. Ate. Dennis, hindi ako papayag na kunin tong bahay sa atin. Alam mo naman kung gaano ka-importante to, lalo na kay Mami. At saka dito tayo lumaki, di ba? Lahat ng masasayang memories natin ni Daddy. Ni Mami. Iwan niyo na ako! Ayoko tumayo! Hindi niyo ako mapipilit! Alis! Sabi ng alis! I'm sorry, I'll call you when she's ready. Mami, paano ka gagaling kung hindi niyo iinumin yung gamot ninyo? Alam niyo ba kung gaano katagal na kayong nandito? You've been here half a year. Yung ibang mga pasyenteng katulad mo, alam mo yan, naglalakad na. Eh kayo, you won't even bother sitting down. Alam niyo ba kung magkano ang presyo nitong kwarto ninyo? Di itigil mo yung gamot ko. Ilabas mo ako dito. Kahit hindi na ako makalakad, wala akong pakialam. Mami, alam niyo sa ginagawa niyo yan, pinahihirapan niyo yung sarili niyo eh. Pabayaan niyo na ako. Nahihirapan na rin ho ako. Kaya nga pabayaan niyo ako. Mami, bakit ba ganyan kayo? Pag nagsasalita kayo, parang hindi na kami importante sa inyo. It's been 6 months, Ma. 6 months since nawala si Dad. Bakit hanggang ngayon hindi niyo matanggap yun? Anak, mahal na mahal ko ang daddy mo. Bakit kami, hindi niyo kami mahal? Nung nawala siya, paano ko kaya bubuhayin? Hindi ko kaya. Mami, hindi mo na kailangan alaanin yun. Ako na gumagawa ng paraan. Ako ang ina niyo. Mom, it's enough for us to see you walk again. To see you live again. Ma, yun lang ang hinihingi namin sa inyo. Anak, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ma, kung nahihirapan kayo, mas ako. Pagod na rin ako. Pero ginagawan ko ng paraan para mabuhay tayong lahat. Ginagawan ko talaga ng paraan, Ma. Hindi ko na nga alam kung paano hatiin yung oras ko sa inyo. Kay Dennis, sa trabaho ko. Wala na nga panahon para sa sarili ko eh. Anak, hindi mo kailangan gawin yan para patunayan ang sarili mo. Hindi ko ginagawa yun para patunayan ang sarili ko. May naiwan negosyo ang natin mo. Wala na tayong pera! Dad left us with the business going bankrupt. Nagkabaon-baon na tayo sa utang! Hindi totoo. Anak, hindi totoo yan. Walang nabanggit sa akin ang daddy mo. Ma, wala siyang binabanggit because ayaw niyang magkaproblema tayo. Okay? He was trying to protect us. Kaya wala siyang binabanggit so we don't have to worry about anything. Ma, nabenta ko na lahat ng properties natin. Anak. Totoo. Hindi totoo yan. Sinasabi mo lang yan para tumayo na ako, para gumaling lang ako. Hindi totoo yan.
Hey. O ano, dinner tayo. Tagal na natin di lumalabas eh. Chris, saka na meron pa akong kliyenteng pupuntahan eh. Mukhang bibili na yung property sa Tagaytay. Talaga? Oo, malaki rin kikitain ko dun. O, di samahan na kita doon pagkatapos dinner na lang tayo. Chris, may isa pa kasi akong kliyente pagkatapos nun. Eh, di samahan na rin kita doon pagkatapos dinner tayo. Chris. Darlene, it's my birthday. I'm so sorry. Happy birthday. Happy birthday, Chris. O sige, I forgive you. I'll forgive you if kakain tayo ng dinner. Chris, I hope you understand. I have to go to work. Marami pa akong dapat bayaran. Okay. Chris, I know I'm being unfair to you. Kasi wala na akong oras na nabibigay sa'yo eh. Tingnan mo, ikaw rin nauubos yung oras mo sa paghihintay sa akin, sa paghahatid sundo. I'm not giving you the love you deserve, Chris. I think it's better if you just cooled off. Darlene. Chris, hindi ko mapapantayan yung pagmamahal na binibigay mo sa akin ngayon. And you know what? If you can find someone who's gonna give you the same kind of love that you're giving me now, I'll be happy for you. At alam mo kung may mahanap kang iba, maintindihan ko yun. Sigurado ka pa na gusto mo na yan? Sigurado ka na this is goodbye? Okay then. Bye, darling. Mami, wag! Mami! Bitiwan mo ako! Gusto ko nang mamatay! Mami! Stop it! Anak ko, mamamatay ako matatapos na ang problema niyo. Yung pambayad niyo dito sa ospital, kunin niyo na lang sa insurance ko. Matatapos ang problema niyo sa pera, anak. Kaya, pabayaan mo na akong mamatay. Gusto ko nang makasama ang daddy niyo. Mami, narinig mo ba kung anong sinasabi mo? Alam mo ba kung ano kasakit yun? Ano mo ba yung pakiramdam na pinapanood kitang unti-unting pinapatay yung sarili mo? Higit pa sa sakit na nararamdaman mo. Pero kinakaya ko. Kaya ko. Kaya hirap na ako. I'm trying to move on. I'm trying to move on. Hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa'yo. Para sa kapatid ko. Para sa kung ano man ang natitira dito sa pamilya na to. Dahil alam ko yun ang gusto ni Dad. Alam ko na kung namumuhay pa rin siya ngayon. Yun na nagsasabihin niya. Hindi tayo dapat sumuko, Ma. We shouldn't give up on this family. Yun ang pangarap ni Dad. Yun yung gusto niya. Mom, if you love Dad, don't fail him. Don't give up on your life.
Don't give up on us! Hindi namin kakayanin to kung hindi mo tutulungan ang sarili mo. Don't give up on us, Mom! We love you. We love you so much. Mom, I thank you. Please don't give up on us. Don't give up on us. Mom, don't give up on us. Don't give up on your life, please. I love you so much, Mom. Gusto ko lang ng prutas. Saan kayo nagpawis? All my life, Ma, hindi ko matandaan na pinunasan kita. O hinaplos man lang. Ngayon lang, masaya ako na ginagawa ko to para sa'yo ngayon. I love you, Ma. I'm so sorry. I'm so sorry. It's okay, Ma. You'll get better, okay? I promise I'll be here for you. I'll take care of you, Ma, I promise. Anak, tulungan mo. Gusto ko makalakad. It took only 3 days for Mommy para makatayo siya ulit. Dahil gusto yun ng utak at puso niya, kinaya na rin ang katawan niya. I was just so happy for her. Pero may kapalit ang kaligayahang yun. When the time came that Mommy was ready to go home, it was then that we lost our house. Pero, hindi naman ganun kalaki yung staircase, kaya okay lang yun, hindi kayo mahirapan umakyat. At saka pag akyat nyo, ayan sa kaliwa, yan na yung master's bedroom, yan na yung kwarto nyo, may sarili kayong banyo dyan sa loob. Kami ni Dennis, okay lang, dun lang kami sa likod, may separate bathroom kami, share na lang namin yun. Tsaka dyan sa likod ng kusina, yung garden, maliit lang din. Pero mura lang naman yung rent dito, kaya okay lang, furnish naman lahat pa pagkahanap ko. Ma, I'm sorry we lost our house. You didn't lose anything, anak. It's just a house. But our family, our home, you kept it together. Maalam ko na ngayon kung bakit hinayaan lang ng Diyos na
na mangyari lahat yun. Kasi para makita natin kung ano talaga yung mas importante. Ma, that's you and Dennis. Our family. Maganda. Maganda, anak. Did a good job. Gulay. Ate, ako na. Anak, masarap ka na magluto. Tinuruan ako ni Yaya bago siya umalis. Ay, ate. Ah? May bisita ka, oh. Ma, sandali lang ah. Chris? Hey. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman lumipat na kami? Di ba nangako ako sa'yo? Whatever happens, kahit ipagtabuyan mo ako, I'm always gonna be here for you. Chris? Sinubukan na kitang kalimutan. Sinunod ko ang gusto mo, Darlene. Pero ikaw pa rin ang mahal ko eh. Nang sana, you can give me another chance to prove to you how much I love you. Kulit ka talaga. Darlene? Ma, si Chris ho. Magandang hapon po. Ma, sorry. Di ba dati pag tinatanong niyo kung may boyfriend na ako, lagi kong sinasabing wala. Sorry, Ma. Sana patawarin din ako ni Dad. I think he's a good man. Dad, I'd like you to meet your future son-in-law. Don't worry, Dad. Tutuparin ko pa rin yung promise ko sa inyo. Remember na hindi kami mag-aasawa hanggat hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral. At hindi ko rin papabayaan sina Mommy at si Dennis. Kahit nakasal na kami ni Chris. Sir, promise ko po, alagaan ko pamilya niyo. Ang daughter niyo po, alagaan ko. Promise ko po, alagaan ko siya tulad ng pag-aalaga niyo sa kanya. Thank you, Chris. I couldn't have survived all of this without you. Thank you. Tinupad ko ang pangako ko kay Daddy. A year after my graduation, nagpakasal kami ni Chris. Lumipat kami sa iisang bahay with my mother na nakakalakad na ngayon and my brother Dennis. Hindi man kami sa bahay na ipinatayo ni Daddy nagsama-sama, alam kong masaya pa rin siya kung nasaan man siya dahil nakikita niyang buo ang pamilya niya katulad ng pinapangarap niya. Nagmamahal, Darlene. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa karangyaan.
And living a life of abundance is not living in luxury. Ito ay natatagpuan sa pinakasimpleng regalo ng Diyos, tulad ng isang pamilya. Isang pamilyang buo at nabubuhay ng payapa at masaya sa kahit na ano pang estado ng buhay. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.